Bilang leader, paano mo na ibabahagi sa team mo kung bakit mahalaga ang ginagawa nyo? Ako palagi kong binabahagi sa team ko na dapat meron tayong sense of ownership. Kasi pag meron kang sense of ownership, accountable ka, responsible ka. Lagi kong sinasabi sa kanila na ilagay nyo na yung sarili nyo sa part na parang kayo na yung nagde-lead ng team. Kasi hindi natin alam yung mga time na pag dumami na yung projects natin, kung ano yung ginagawa ko this time, sa susunod kayo naman. Ano ang nakatulong sa'yo para magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon? Ang trabaho natin, lahat naman ng department, talagang walang madaling trabaho. Lahat yan may challenge sa kanya-kanyang department. Ang ano ko dito sa part na to is, dapat hindi ka lang masipag. Kasi masipag ka nga, pero pagdating naman sa point na mahirap na, sumuko ka. So wala rin. Hindi ka rin naka-align doon sa mission. Kumbaga, iniwanan mo yung mission mo. Ito yung hindi ka sumusuko sa part na nasa point na ng pinakamahirap. Dapat, diretso ka lang. Kasi lahat naman ng bagay, mahirap man yan or madali. Lahat yan natatapos eh. Palagi kang mag-reach out sa iba mong kasama, sa mga immediate superior mo, lalo na sa colleague mo, dyan sa team mo. Kasi hindi natin magagawa yung trabaho natin ng sa atin lang. Kailangan natin ng tulong sa mga kasama natin. Ano ang isa sa mga pinakamahirap na challenge na naranasan mo sa trabaho? Ako na yung nag-lead ng team ulit, no? Pinakamahirap siya kasi ako na yung magdidesisyon eh sa team ko. Tapos sumabay pa yung naging problema natin that year, 2023. Hindi ka lang malungkot talaga. Kumbaga parang alam mo yung dumudurog sa puso mo yung sakit talaga nung nangyari. Every time na nakikita namin si Ross, parang bigla na lang mapapaluha, ganun. Tapos kahit kami, ramdam talaga namin yung nangyari. For 6 years na nandito ako sa Joy Nostalgia, yun yung masasabi kong part na talagang ang sakit nung nangyari.